Sir Rafi, ikaw ang lalagyan ko ng microphone ha. Tayong mag-uusap. Baka kailangan mo pa yung interpreter. Tapos meron kami dyan, sir, mga bees. Oo. Bees. Yung mga nakabak. Sir, anong pangalan po ng farm ninyo? Dagook Farm. Dagook Farm. Dagook Farm. Kasama natin si Sir Rafi Dagook at andito tayo sa Dagook Farm dito po sa Naga City. Upper Naga daw po ito nun. Oo. Ito yung kitchen. Ah. Processing area na rin namin. Ito. Ito na. Processing. High-tech. Mga gamit namin dati sa High-tech. restaurant. Dito namin i-extract yung mga passion fruit. Tapos yan, ito yung pang-carbonate ko. First carbonation. Oh, I see. So, magastos din pala. Oo. Ito kailangan din kasi ito eh. Dito yung mga cake. Kasi kailangan siyang chill pag magka-carbonate eh. Para ma-infuse yung CO2. Oh, I see. Tapos yan, kailangan niya ito. Counter pressure na bottle filler. Alright, so andito tayo sa Dagook Farm. Kasama natin si Randy Dagook. At may bagong negosyo Yes. na nanggaling dito sa farm. At ito ay yung Mga soda or carbonated drinks. yes, na nanggaling sa passion fruit na grino dito sa farm. All natural. All natural. Ayan. So, bagay na bagay ito sa audience ng agribusiness kasi ang audience natin ay medyo yung mga conscious na sa health. Yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Anong plastic pa rin yan, Randy? Plastic pa. Wala pa kaming supplier ng glass. Ng glass. Meron sana. Pero mas mamahal ka pag glass ka. Mas mahal. Kaya ito yung isang nakita namin ng supplier pero umabot ng 30 pesos yan. Ilang pangit ang kulay. Dapat puti. Pwede naman yung ganito pero naghahanap din kami ng clear. Yan yung problema namin. Yan parang alcohol lang naman. Si di ba, Sofia, yung kinukuhanan natin sa Pasig ng bottle, sa Pasig, co-op siya na official distributor ni San Miguel. Si Ate Ana. Yung kinukuha na natin Ng bote. yun. May mga bote sila na Ako pang sa soft drinks. San Miguel, sir, meron din ditong distributor pero wala siyang yung mga ganitong klaseng bote, yung pang carbonate. Meron siya. Meron siya. Meron doon. Ayun. Sige. Hindi ko lang alam yung cover. Hindi, meron. Sige. Meron. Tansan. Meron siya. Tansan. Hindi, sir. Parang Screw cap din siya. rin, oo. Yan, sige. Kanin ko, sir, yan. Or yung parang yung may rubber siya, parang nalalak siya. Nice. Yung pang, di ba, para airtight siya. Mas maganda yun. Oo. Yun yung ginagamit ko sa mga, ko. May mga suka ako na piniperment ko. Yan. So, demo tayo. Isang demo na may salita mo, isang wala. Sige. So, vlog muna bago shorts. So, yan. Kailangan siyang counter. I-fill muna siya ng... Teka. Magkakarga lang ng CO2 dito. Okay. Tapos yan, counter pressure na mag-fill na siya. Na hindi nagpo-foam. Pag nag-foam na kasi siya, mabilis mag-flat yung drinks niya. Oh, I see. Randy, itong setup mo,
pang ano na to, commercial scale. Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. Pang small scale pa lang siya. Oops. Tapos takip na lang siya. So okay na yon, hindi sisingaw yung CO2. Okay na. Parang may napunuan na natin siya ng CO2 eh. So, mas mabigat naman yung CO2 kaysa oxygen. So, hindi naman siya papasok ngayon. Pero okay. Matakpan agad. Para hindi na Oo. CO2 na. Yung nakita natin kanina na kitchen mo na parang laboratory. Okay. Ano yan? Bakit humantong ka sa gano'n na parang kung titignan mo parang sophisticated masyado? Gusto kasi namin sir na pag-process pa lang malinis, hygienic, tapos yung tamang proseso na talaga na paggawa ng beverage. And para makapasa siya sa sa mga FDA. So yan, pag pag dati kasi wala pang kitchen dito. So iniisip na lang namin kung ako bang iinom nito na alam ko galing sa ganitong setup, kaya ko ba siyang inumin na pansarili or para sa family. So hindi pwede sa akin, hindi pasado sa akin. So dapat sabi ko, kung ano yung kaya kong inumin, dapat yun rin yung ibebenta ko. Kung ano yung pasado sa standards ko. Okay, so because of that, like pati FDA kino-consider mo, may application ka, ano bang vision? Gaano ba kalaki yung gusto mong maging negosyo? Ang goal namin is nationwide talaga. Nationwide. Gusto rin namin makilala din yung Naga City na kaya mag-produce ng ganitong product. So ang vision parang yung dalawang big brand ng soft drinks. Hindi pa naman sir. Hindi pa kaya sa production yan. Hindi pa kaya. Pero at least lang, may alternative lang. Yeah, but sino yung primarily iniisip mo na pagdadalhan ng mga produktong ganito? Yung mga restos, hotels, and yung mga healthy alternative stores. Healthy alternative stores. Mga resellers din ang namin. And yan, ang isa sa mga market namin is yung mga nagbabantay na sa mga sugar levels nila. And yung ayaw na sa mga artificial na flavors. So, kumusta? Affordable? Yes. Ang namin selling price namin ng 450 ml is about 90 pesos. And may yung mga maliit naman, 300 ml is 70. Pwede na siyang competitive ba yun doon sa nakabote na iced tea? Yung presyo na yun? Ayun yung mga sola iced tea. Ay, sorry. Put gana na lang natin. Okay. But yun yan. Yes, competitive siya. Especially na locally produced siya. So yung pricing is lower. Wala nang yung mga import tax. Ay na. Hindi magkakapantay yung top niya, na-perfect niya. Na-perfect mo na. Pero di ba yung mga industrial type, yung mga commercial type, automatic lahat yan, no? Automatic na siya. Wow. Soon. Impressive, oh. Grabe. Ano to? Iba-ibang
Iba-ibang product? Oo, Yung dati uses? nag-smoke din kasi kami ng ribs dati and Ah. pulled pork. So yan, may vacuum sealer kami. Ah. Tapos ito, dehydrator para sa mga lemons. Oh, I see. Ano din kasi kami, yung mga sa cocktails pang garnish. Pero mas maganda pa rin yung freeze dry talaga eh. Freeze dry, no? Oo, ang ganda nung sa Thailand. Sa Thailand. Masarap yung slice na yan, ilagay mo sa sa inuman. Ay, isasama doon sa loob. Ay, pag iniinom mo na. Pag iniinom mo. Pag iniinom mo na. Ay, ang daming ito yung ipaprocess. Ito yung ipaprocess ni Randy. Harvest lang yung kahapon. Mm. Mga napulot namin. So, wala ka pa yung naka-bulk na, naka-frozen? Wala pa? Ito. Nag-start ka na? Yung mga natulot. Ito yung fresh to, yung ano lang, yung walang halo pa to? Oo, yung wala na yung seeds niya. Tinanggal na yung concentrate seeds. ng passion fruit yung lahat. Sabi na, kailangan makaabot ng December. December. Yan, kaya pag kulang pa ng passion fruit, bumibili kami dyan sa mga farmers din sa taas. Galing. Yung mga, ito naman, yung mga aparatos na yan, pag, yung mga sa ginger naman, pag extract. Ng ginger? Oo. Anong klaseng ginger? May tanim din kami dyan, pero dinadry namin, tapos pina-powderize na namin siya. May spice grinder na lang. Tapos extract na, cold extract, kumbaga. Pag kasi minsan, pag madami din kasing ginger, yung mga katabi namin, binibili na namin. Kaya na Tapos, bumibili lahat? Ginagawa na namin powder para hindi na mabulok. So at least wala nang problema na nabubulukan. Kasi yan yung problema dito, sir eh. Yung mga farmers dito, tanim ng tanim, sobrang dami ng tanim, tapos wala naman silang market. Yeah. So sabi ko, yan, yung iba, hahanapan ko ng paraan para makatulong na rin sa kanila. Oo. So, in your end, wala rin middleman. Diretso. Tama. Yung middleman, grabe talaga yung nila eh. Kasi may isang beses yung mga kamatis dyan, binibenta lang nila mga 20 pesos per kilo. Pero ang bentahan sa market, nasa 80 or 100. Sabi ko, grabe tong mga to. Ayun tayo, sir, para... Sige. Okay. Ito dati yung restaurant ni Randy. Smokehouse. I-pronounce mo nga direct. Name. Hindi ko ma-pronounce. Pare pronounce, Andy. Peninsula. Peninsula? Kasi sa DTI, para lang din sila magkaparehas ng spelling. Parang Latin na, yung U nagiging V. Okay. Ang sarap noon yan. Yung smoke. Smoke. Nasa Peninsula. Smokehouse talaga. Ano bang degree mo ng college? IT ka mo. Ba't paano ko napunta sa food? Nahilig lang, sir, kasi nagsawa na rin kasi ako sa mga paulit-ulit na menu sa Naga. Lahat ng kapsilog, ganyan. Sabi ko, iba naman, pag nagta-travel kami, may mga natitikman kaming masasarap na dish. So, tinatry kong i-recreate. Pero yun nga, kulang yung ingredients. So, sabi ko, why not magtanim ng ibang mga kulang dito sa Tapos ito, ginagawa yung parang mga seminar hall or pag may mga trainings. Ano ba kayo? Learning site kasi Ng LSA ng ATI. ATI na. kaya solar, walang brownout dito. Ang ganda ng training house. Ibang level talaga. Magte-TESDA ka ba? Balak namin, sir. That's a goal. First step yata yung LSA. Muna.
Kaya mga stingless. Si Dali. So may napulot naman kayo doon sa Thailand, doon sa bee Oo. culture. Saka yung ano nila, ano yung iba-ibang ano nila ng stingless, no? Iba pala yung native sa kanila tas dito sa atin. Magkaiba. Iba yung stingless nila, iba yung stingless natin. Mas malaki yung sa kanila. Oo. Parang mga langaw lang talaga to. O langgam. Yan po, nag-start yan 2019. Tapos yung focus ngayon is paramihin muna yung colonies. Kaya di pa kami masyadong nag-harvest ng honey. Ano lang, dinidivide Or namin ano, yung mga colony. hinati-hati. Kasi na disgrasya din kasi siya nung mga nakarang taon sa bagyo. Dami ring na tamaan. Siguro mga hundreds din yung nawala diyang colonies. So yan, ngayon binabawi ulit namin. So madami naghahanap ng mga honey, no? Mga stingless, pero kulang na kulang pa yan. Or isama mo na lang sa ingredients mo doon sa drinks mo. Isa pa yun. Nag-try na rin kami dati. I think magbe-blend siya sa citrus kasi may asim siya. Yes. Yeah. Oo. Kaya paparamihin pa namin para at least all year round may honey ulit na stingless. Saka yung pollen. Yung pollen din niya. Kaya na ako dun sa Thailand, yung pag-process nila ng pollen, tinatanong ko kung paano nila minamarket. Kasi dito, hindi pa siya kaganong kakilala sa Bicol. Magtatanong pa lang kami sa ibang lugar kung paano ibabagsak yung mga pollen nila. Sayang din ng niya, yung market niya kasi ang daming pollen ng stingless. Ang honey ang konti. Bakit ang mga gusto mong venture ay yung laging wala, yung ikaw lang? Para maiba lang, sir, kasi di ba pag saturated na yung isang market, tapos gagawa ka na naman ng ganung produkto, parang ang hirap i-market, tsaka para ma-elevate naman kumbaga yung mga tao, ay yung taste ng tao, ma-introduce sa ganitong flavors na pwede pala to. Na-mention mo yung gusto mo sa Naga ay makilala yung Naga na nanggagaling sa isang quality produkto. Yes, and galing din sa farmers. Galing sa farmers. So, yung of course knowing you and Randall, no, yung by the way, parehas kami nanggaling sa wedding industry way back. Long time ago. Active ako sa wedding industry from 2000 to 2005. Maaga ako nag-retire kasi hindi ako makapenetrate doon sa mas malaki market. Sad to say. Sobrang gagaling ng competitor. Kasi ang motto ko sa business, kailangan number 1, number 2 ka. Kung hindi mo nagawang number 1, number 2, hanap ka na ng iba. Siguro wala pa ako sa top 5. Kaya talagang kailangan mong umalis. Grabe. So 2005 nag-retire na ako doon, nag-venture na ibang business hanggang doon sa napunta sa vlogging. And palagay ko naman parang tama naman yung decision. Nakuha mo, sir. Nakuha ko naman. Though marami pa rin challenges kasi mas mahirap mag-maintain pala rather than i-achieve yung gusto mo, mas mahirap yung i-maintain mo yung narating, parang ganyan. Okay, So madaming challenges. Anyway, going back. So yun, going back dun sa point ko ay of course big brand ang Mango Red, no, sa wedding industry, no. Pag nasa wedding industry ka, walang hindi nakakakilala. Okay? And nanggaling ng Naga. Yes. And na-penetrate mo yung main market, which is Manila, and then nationwide, and then international. Kaya nape-pressure kaming ganda ng setup. Nape-pressure kaming ganda ng thumbnail.
pag nandito pa sir si Randall. Mamaya. Okay. Going back doon sa punto na yon, confident ka na kung anong narating ng photography business na from simple, 'di ba, dito sa Naga to na penetrate mo worldwide, kayang-kayang gawin dito sa produkto mo na to. Sir, kayang-kaya yan. Especially na yung passion fruit soda, wala pa talaga siyang nagma-market niya na wala pang And yung price point niya is magiging competitive dahil na nga locally produced. And yung din namin, yung goal din namin na makatulong din sa farmers. I think aware na din yung mga tao na maging advocate sa mga farms or farmers. And yun, malaking tulong yun na advocacy yun na ma-penetrate din yung so nationwide. Shortcut talaga yan. Nauuso na dapat mag-value adding yung isang farm, mag-value adding, iwasan yung traditional trading na yung mahabang value chain. Yun yung mga naririnig natin na insights na na dapat gawin para mag-succeed yung isang farm, and that exactly is what you're doing. Yes. May din kasi sir dati, may na-attendan kaming seminar about sa passion fruit. Tapos buyer din sila from Manila yata or tapos tinatanong namin kung how much yung bili nila ng per kilo. Parang sobrang baba ng bili nila. So kinompute namin. So parang hindi kami convinced na ipatanim sa mga farmers dito na kasi ibenta doon. Kasi yung biyahe pa. So sabi ko, yun, isa na rin yun sa reasons kung bakit ako na lang yung gumawa, nag-value adding nito. Oo. At ngayon, ini-encourage mo na yung mga farmers. Yes. Aside from yung sarili yung farm na nagtatanim kayo. In-encourage ko sila magtanim, binigyan ko na rin sila ng mga seeds. Tapos bibilin ko sa kanila yung mga produce na at a higher price than compared dun sa ilang farmers yung initial na gusto mong tulungan? As much as possible, yung buong area nito, kung kaya nilang magtanim kahit small scale lang, okay lang. Para may magka-identity na rin yung yung area namin, Carolina or Panicuaso na growers ng passion fruit. And yan, home of passion fruit soda. Okay. Ano ang mga strategies mo na tinitignan mo para ma-meet mo yung target to be this product ay available nationwide? Isa na po sir yung marketing Which is magaling kayo dyan sa marketing. Sakto lang sir. Ayaw aminin. may kailangan pang i-improve actually. Okay. Yan, isa na yung mga trade fairs, yung mga bazaars, especially sa Manila din gusto namin isalin na to para makita na rin ng market doon. And yung isa pa is through Facebook. Yan, na rin. Kailangan namin mag-promote na rin talaga. Pag stable na, lalo na pag stable na yung supply namin. And tsaka yun, sa inyo sir. Pero sa inyo, sa agribusiness. Si Randy hindi umarap ng camera, napilitan. Dahil kailangan. Behind the camera lang sir behind dati. The camera. So alam mo na yung feeling na dinidirect ka kung anong gagawin, no? At awkward pa rin hanggang ngayon. Okay. Lalo na yung isang ginawa namin na ginger ale. Actually noon ko pa siya sinimulan nung sa resto. Sa ibang bansa kasi, sa New Zealand, Australia sila, palaging ginger ale. Parang Parang staple, na nila yun. Pero pagdating dito sa Naga nung sinerve namin siya, kahit sa Manila. Talaga? Oo, hindi popular. Oo. I mean, siguro meron yung mga lang, parang community lang na mahilig sa ganito. Pero yung public-wise, yung wala. Ang nila, common, comment, salabat. Salabat? Sabi ko, hindi mo yun salabat.
Meron din bumili niyan, sir. Tapos sabi niya, oh, sarap nito. Pinakuluan ko to. Tapos ano, sabi ko, ma'am, carbonated po yan. Chill dapat siya. Kaya yan, pa konti-konti, nag-introduce kami ng ibang flavors din. Saka, yun, para ma-realize din ng mga tao na from farm talaga dapat yung mga ingredients. Kaya naman gumawa ng mga magandang quality na products. Ito talaga yung dapat gawin ng bawat farm owners. Invento ng produkto, tapos gamitin yung anong meron dun sa farm or yun ang itatanim mo sa farm. Yes. Para wala nang ikaw nang magko-consume nung produce mo, hindi ibebenta mo siya as raw material. So value adding, mas malaki kikitain, mas kontrolado mo yung negosyo. Tsaka mas interesting din yung mga magagawa mong produkto. Oo. Hindi ka malilimit sa So, pag raw lang kasi minsan bibilin sa yung mura. Tapos parang hindi naman hindi sulit yung pagtanim mo. So yan, value adding pa rin yung Value adding pa rin. Ela, tingnan nga natin yung mga stingless. Sige. Yun, yung sa malapit. Kaaway-away na. Dahil pag ganyan nag-invade ng mga ng ibang colony? Oo, yung mga magkakatabi minsan. Super init lang. Nagfa-fan lang sila ng Kita, Ella? So, din yata pala sa meron din? Stingless. Sa UPLB din sila So, yun din, the same mentor kayo? Oo. UPLB. May nagbibenta na nga sila. Bumili na nga ako 3 bote. Yung honey. May kulang pa sa amin, sir. Maliliit lang yung mga packaging niya, yung mga small bottles lang na Sa amin kasi kulang pa sa personal consumption namin. So, hindi na namin binibenta. Oo. Which is yun ang tama. Yun ang tama. Sir, maano kaya? Matalim Ayun na lang yata. sa ma'am. Dito. Pinya. Ganda rin dito, marami. Mas madami. Violet to. Pero hindi pa. Oo, yun violet na yun. Sa baba. Yan, may mga violet. Yung mga violet. Ito mga violet. Ella, isa pa. Gawa ka pa. Yung ibang naman. Ang ganda pag yung bahay mo ganito, no? Nasa Come on, Bob. Oo, dami. Kunin natin yung mga punuin natin. Pang pa? Industrial kitchen. hulog lang, no? Tawag pa ni Sir, puno na. Nang 1 p.m. Kasi that's 2 hours from here. 3 hours daw yata. So, madali siyang i-grow. Walang problema. Tapos, you're creating the market. Ang laki ng market na in-envision mo. Pwede bang yumaman? Pwede. Kung kompleto yung process. Yung not just the farming, but yung pag-process ng value adding ng isang produkto. Or sa farmers na contract growing mo, ang gagawin na lang nila ay mag-produce and then ibebenta sa'yo. Ibebenta. Pwede naman silang gusto ko rin silang turuan na yung properly engineering hygienic na pag-process niya. Tsaka yung na rin, pwedeng ibang products ng passion fruit. Pwede naman silang maturuan para extra income pa din. Extra income pa din. Hindi ko naman sinabi sa kanila na yung main income na nila to, pero at least may sila, may pagkukunan pa rin. Kasi hindi naman ganun kagrabe yung maintenance niya or yung kailangan na inputs. But in your case, sa'yo mismo, as negosyo mo, gaano kalaki to? Anong nakikita mo? Hindi ko pa sir actually yung gusto ko maging conservative pa rin yung Sige, ano yung conservative?
Ang goal namin, Walang yearly. objective naman natin dito, hindi para i-booking sila kung anong kinikita, but gusto lang natin makita ng audience na it's really a good venture. Yun lang naman. Yun, hindi naman siguro. Ano sir, yung gumawa kami ng studies. Okay. Na, Okay, study based on study to, not actual. Sa weekly production na halimbawa ganitong halimbawa nag-resell na kami sa Manila. Kaya siyang umabot ng yung sa sales is up to 2M yearly as a start. How many bottles yon? Nakalimutan ko sir kung ilang bottles. But yun. that's monthly. Hindi po in a year, first year po na first year. Kumita ka kaagad. Ano pa lang siya sir, yung study, parang feasibility. Study nga. Yung visibility mo, naka-ROI ka na kaagad. Kaya sir nga Linililaw lang natin kasi. Akala ko yung ngayon pa lang kumita. So mabilis. Maganda talaga, malaki yung potential. Malaki po ang potential talaga. Pero kung na-meet mo yung gusto mong nationwide, tingin mo, gaano kalaking negosyo yan? Kaya pa sir. Ilang billion yan? Millions lang naman. Millions. Po, sir. At least may S. Kaya. So malaki yung potential. Kumusta naman? May mga competitors ka ba sa market? May mga gumagawa na ba ng fruit soda? Wala pa as of now. Ang nakikita pa lang namin is yung mga syrup na siya, tapos nilalagyan ng soda water sa mga cafes. Okay. Pero yung, cocktails. Pero yung from farm talaga na totoong fruits yung gamit, wala pa. Okay. Pero eventually feeling may lalabas pa din. Pero okay lang, at least may pa rin. Nakauna. Yan. Ayan. Si Sala Randy, mahilig sila dun sa nauuna lagi. Okay. Ano ang advantage ng laging nauuna? Advantage is yung parang bragging rights, especially yung bragging rights. And magandang marketing kasi yung may pang-brag ka. Tsaka isa na yung bragging rights, tsaka mas makaka-explore ka pa ng ibang products. Pag dumating na yung competitors mo, at least na master mo na pwede ka na ulit mag-venture or mag-experiment sa ganitong products. Ibang level, kumbaga ilang steps ahead ka lagi doon sa Meron akong na feature si Sir James Pe, shout out. Tinanong ko siya, ano ba ang sekreto para successful ka sa business? Kasi seasoned businessman siya. Ang sinabi lang niya ay you look around, tingnan mo yung competitors mo, hanapin mo ano ang mayroon sila na wala ka. Pag alam mo na yung meron sila na wala ka, ngayon magdo-double time ka para mas lamang ka sa kanya. And then that's the way para ma-corner mo yung market. Tama. Parang na rin siya sir, yung parang unique mo siya. Unique proposition mo siya. Yeah. Okay, so anong unique proposition mo rito? Na siya, fresh fruit soda na siya. Dito sa Naga, hindi na kami naggagamit ng preservatives dyan. So, isa pa is kahit mawala yung carbonation niya, totoong fruit juice pa rin siya. Parang fruit juice, may fruit inom juice mo pa rin pa rin. siya. Oo. So, kung dahil walang chemicals to, walang preservative, gaano magtatagal to? Pag siya, chiller, naka sa ref, more than 1 month naman siya. Kasi pinapasteurize naman namin yung juice niya para ma-extend lang yung shelf life. And yan, isa pa sa unique proposition niya, low sugar, or meron din, lalabas na rin namin zero sugar added na yung monk fruit erythritol yung gagamitin namin na sweetener. So safe sa zero mga sugar. Yes po. Safe sa mga diabetic or yung sa mga nagki-keto diet or low carb. Yeah.
medyo ano, no? High-end yung positioning, no? Yes, mid to high. As always. Hindi naman. Isa din kasi yun, sir, sa ano namin, naisip namin, na yung Naga, kaya naman mag-produce ng mga high-end na products. Ang dami din kasi kaming mga kakilalang farmers or producers na gumagawa ng magagandang product. Yung branding lang yung minsan nagkukulang and yung marketing. Pero sobrang ganda ng mga gawa nila. Quality-wise, maganda. Yun lang nagkukulang sa marketing and yes, branding. Bakit magandang negosyo ito? Na worth gawin na yan. Okay. Parang kumbaga pag narinig yung statement na yan solve na ganun. Na-seal mo na okay, say convince tayo lahat ganyan. Siguro sir, masasabi ko na lang na ito bagong pa lang kasi siya, bagong industry. Hindi naman sa in general na industry kasi meron na yung mga malalaking companies. Yes. Pero yung mga small time na manufacturers, parang bagong-bago pa tong na to, product na gumawa ng carbonated drinks. Especially available na lahat dito sa Pilipinas yung mga mga gamit, yung materials, yung gamit. Na lang, kailangan na lang na parang i-utilize yung mga produce ng farms natin. Which is naman, malaking potential siya. Siguradong sarili mong grow or wala nang hindi na mag-i-import kung ano-ano. Mga kalaban sa pricing. And nakikita namin sa trend ngayon, mas yung mga tao ngayon sa mga healthy alternatives. Especially na na yung mga commercial sodas na nababrand na nga siya na hindi maganda. Oo. Artificial and too much sugar ganun. So yan, ang sa amin naman hindi namin kayang gawin lahat ng flavors. So kahit yung mga farmers din or yung mga manufacturers na dito local, mas in-encourage namin na gumawa din sila ng ng produkto nila. Maganda rin kasi yung parang may healthy competition siya para mas lalong nag-aangat. Tinatry namin na lampasan yung kada isa. So ang tendency mag-improve pareho. Ganun, walang siraan kumbaga. And yan, hindi namin kayang gawin lahat na flavors or ibang techniques. So mas maganda yung may pa rin. Mag-start na rin ng ganitong negosyo. Yun. So bottom line, maganda yung may vision ka at exactly alam mo paano i-work out para ma-realize yung vision na yun. Yes. Okay. Kailangan lang ng talaga tulong pa ng mga ng family, friends, especially yung mga magiging partners namin na farmers. Yan, sana maganda yung maganda yung progreso ng Oo. Yung mga interested, nationwide. Okay. Paano kanila makakontak? May Facebook page po kami. Okay. Tierra Craft Soda. I-ano na lang namin sa sa comment section. Yan. And basahin nyo yung video description. I-click nyo yung description. Doon sa baba ng title, i-click nyo yan. Makikita yung description. Andun po yung contact details. Yes, paano kayo makaka-reach out. Yes. But anyway, the Facebook is Tierra Craft Soda, and we have yung Dago Farm. Dago Farm. Okay. And contact details. Contact details, yung may mobile number naman. Okay. 0917-7272-639. Ayan. Alright. Yes. Thank you so much. Salamat po. Salamat, sir.
Ay, ito na yung likod ng house mo. Ito na yung likod ng house mo. Passion fruit area. Oo. Tuloy-tuloy yung supply. Ahas, minsan. Meron pa rin. Kawayan. Oo, Meron pa rin. may sawa, may cobra. Kaya lagi namin pinapalinis dyan sa mga kawayan para wala silang Oo. matambayan. Yung sawa okay lang eh. Pero yung cobra nakakatakot eh. Yung sawa, yung mga sisiw ang pinupunteriya. Pero yung cobra naman, yung paglinis namin isang beses dyan, muntik pa yung isang worker namin matukla. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.